Yun, so magandang umaga sa inyo lahat mga peeps at gusto ko kayong batiin ng advance Happy New Year, no? So sana ay maging mapayapa at maging masaya yung darating nating bagong taon mga peeps. At siyempre, gusto ko na rin pasalamatan yung lahat ng nag-subscribe at nanonood, sumusuporta sa ating munting YouTube channel, no? Okay, so nakita nyo naman yun, yung unang clip natin, no? Nakita nyo yung taillight yung mga piece. So, makita nyo, ang ginagawa ko doon ay pinipiga ko yung brake lever natin, no? Pero, hindi siya lumalakas. Same yung ilaw na pinoproduce niya, same amount. So, dapat kasi mahina lang siya muna kapag hindi pinepress yung ating brake lever. At saka lang siya lalakas kapag piniga na natin, no? So, may problema tayo, kaya kailangan nating ayusin. So, sa mga newbie at gusto mag-DIY at gusto nyong makita kung paano ginagawa, paano magtanggal at magpalit ng taillight ng ating Mio. So, Mio to mga piece. Stay tuned lang kayo. Mga piece, so ito yung replacement ng ating taillight, no? So ito ay LED na. Nabili ko to sa Shopee Racing. Yan. Okay. So ito yung itsura niya at LED na siya mga piece. Yung ating stock na taillight ay alam ko bombilya pa, no? So papalitan natin siya ng magandang klase na naka-LED na. Okay. So ang una natin gagawin mga piece, siyempre, babaklasin natin yung mga fairings ng ating motorsiklo. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga parts na kailangan nyo tanggalin para ma-access natin na mabuti yung pinaglalagyan ng taillight. So, tara, simulan na natin. Alright mga piso, sa pagbabaklas ng ating mga fairings, so ito yung uunahin natin, no? Yung nasa baba na yan. Yan, yung dalawang yan. And then dito sa bandang side, yan, pagkabila, tapos bandang ilalim. So merong tatlong screw dyan. So sa akin dalawa na lang. So sa mga kumpleto pa yung tornilyo nyo, ayan, tatlo magkabila din yan mga piece. Tapos meron din tayo dito sa ibabaw, yan. So natanggal na natin yung mga tornilyo dito sa side fairings. Pero bago natin tuloy ang tanggalin, no? Ito muna alisin natin itong nasa ibabaw na dalawa. Ayan. So pag natanggal na yan dyan, pwede na nating baklasin lahat ng fairings na to. Ito. So ayun. Okay. Okay, so nabaklas ko na yung tornilyo dito, no? So pwede na natin tanggalin to nasa ibabaw. I-slide lang natin palabas to mga piece. Pag ganun, no? Ayan. So, tanggal na siya. Tapos, ilabas lang natin. And optional naman yung pagtatanggal nyo ng ganito or yung grab bar nyo. Kayo na bahala. Pero sa akin, okay na ako dito. Matatanggal ko naman siya kahit hindi ko inaalis yung grab bar or itong ayun, nalaglag. Ayan. Nalaglag pa. Okay, so tanggal na. Pati yung sa side. Tapos dito, mga piece, meron lang siyang pinagdudugtungan. Kinakapitan na rubber, no? Dahan-dahan lang natin siyang alisin. Ayun. Tapos, baklas na. Ayan na siya. So, ito yung part na nakabaon lang sa rubber mga piece. Yan. Okay, so tabi muna natin to. So, sa part na to, tatanggalin lang natin itong socket, no? Itong female socket na galing sa ating taillight assembly. Ito.
para mapalitan na natin siya. Ayan. Hugutin lang natin. So yun. Okay na siya mga pis. Baklas na. So papalitan na natin siya ng ating bagong taillight assembly na naka-LED. So ayun. Oo. Bumbilya nga talaga. Ayan. So palitan na natin mga pis. Alright mga piso, ito na yung ating taillight assembly, no? At syempre, chinek ko to bago natin i-fully installed sa ating motorsiklo, no? So dapat ganun mindset natin palagi mga pis. I-check natin palagi yung ating mga parts na ikakabit bago natin tuluyang i-install. Kasi hindi natin alam, baka hindi functional, hindi nagpa-function yung mga ilaw ng tama or kung ano man. So mabuting lagi natin chine-check. So nga pala mga pis, may napansin ako dito sa binili natin, no? So napansin ko sobrang liwanag nitong park light. Dapat yung liwanag na ganung kalakas ay dapat ay kapag pinipiga natin yung brake lever. Tapos ang nangyayari kapag pinipiga natin yung brake lever, itong ilaw sa baba, yung puti, ang umiilaw, no? Dapat ito bukas na tapos naka-steady lang. Ayan, so sablay yun mga pis. So buti na lang may degree tayo sa pagkakalikot at pag-aanalisa ng mga bagay-bagay, kaya nakita natin, no? At naayos natin yung napakaliit na problema. So ang ginawa ko lang mga pis, chinek ko tong wiring. So pinagpalit ko lang to, no? Yung yellow saka yung orange na wire. Pinagpalit ko lang sila ng pwesto at ngayon okay na. Pero check nyo muna tong video. Ayan yung itsura niya kanina nung wala pa akong ginagawa sa wiring. O yan, kung makikita nyo kapag pinipress yung or pinipiga yung lever, umiilaw yung ilalim, no? Tapos sobrang liwanag ng park light. Hindi dapat ganyan. Ayan. Okay, so pakita ko sa inyo mga pis. So okay na to. Ayan. So naka-open na siya, no? Yung ilalim steady na, hindi na siya namamatay or kapag pinipiga lang natin brake lever saka lang siya mag-on. So steady lang siya kasi ito yung nagliliwanag or nabibigay liwanag sa ating plate number, yung nasa ilalim na white na yan. So, ayan, nakita nyo. Ayan, pinipiga ko yung brake lever niya. So, okay na siya. Pati yung signal light niya, left and right, okay na rin. Problema lang, hindi siya nag-blink. Steady lang din siya. Pero, hindi naman kaso yun. Okay yun. Okay lang yun yung mga pis. Ayan. Tapos mamaya, pag-usapan natin yung about sa taillight, no? Maiksing usapan lang. Ayan. Tapos, ito nga palang nabili nating taillight assembly ay walang damper, rubber damper, no? Ayan, nakita nyo. Dito nakasuksok yung ito. Ayan. Yung part na yan ng ating ayan, yung part na yan ng ating fairings. Diyan nakasuksok yun. So, yun nga, walang rubber damper na nakakasama. So, gagawin natin, kukunin natin sa stock at ikakabit natin dito. Ayan. So, ganito yung itsura niya, mga pis. Ayan. Ito yung rubber damper. Doon sa ayan, sa stock, no? Lilipat lang natin siya dito. Sorry, hindi nagpo-focus yung camera natin. Ayan. So, ito yung rubber damper, mga pis. Ayan. Ayun. Okay, so, i-install ko lang to. Tapos, balikan ko kayo mga pis. No? Kabit ko lang lahat ng binaklas natin. No? Alright. Okay mga piso, successful ang ating installation ng ating taillight. So, ayun na siya. Ayan. Yun. Ayan, kitang-kita nyo naman, lumalakas siya kapag pinipiga yung ating brake lever, no? Ayan. So, okay na siya. Yun.
Alright mga bis, so okay na yung ating issue, no? Resolve na natin. So tama na at okay na yung function at yung ilaw ng ating Mio Sporty, no? Okay. Okay, so about sa taillight mga bis. Please lang, wag kayong gagamit ng mga taillight na iba-iba ang kulay at taillight na nakaka-distract sa kapwa nating motorista. So may mga na-encounter na ako na ganyan. So merong taillight na ang daming ilaw, may pula, may puti, may blue. Yan. Tapos meron pang signal light. Ito malupit mga pis. May signal light na sobra ko mag-blink. Parang Christmas light, napakalupit. At may isa pa akong na-encounter. Kulay puti naman yung kanyang signal light. Ayan. At sobrang lakas, nakakasilaw talaga mga pis. So, wag natin silang gagayahin, no? Unang-una, bawal yan sa LTO. Pangalawa, baka maka-aksidente tayo dahil sa paggamit ng ganong klaseng mga ilaw. Yan. So, iwasan natin yan mga pis. Okay? At nga pala, share ko lang sa inyo, no? Yung pinagbilan ko nung ating bagong taillight, no? May nabasa lang akong comment doon or review ng isang bumili. Ang sabi lang niya ay mali yung wiring, which is tama naman, katulad nitong nangyari sa atin, katulad nitong na-receive natin na item mula doon sa shop na yon. Hindi ko na lang papangalanan, no? So sabli naman talaga, X naman talaga yung wiring, maling-mali, no? So ang sabi ng seller, no, ang reply niya, pagalit pa, no? Hindi na daw nila responsibilidad kung anong magiging outcome or resulta ng pag-i-install nung kanilang product or yung kanilang taillight, kasi nag-DIY daw tayo, tayo mismo yung gumawa instead na pinakalikot natin sa mekaniko. Ang tanong, bakit ba tayo yung gumagawa? Kasi alam natin kung paano gawin. Ang problema, yung talagang kanilang produkto, no? Sablay talaga. So kung walang alam yung gagamit nun, diretso install na yon. At syempre, pag na-install na nila yon at nakita na sa kanila nalaman, no, na mali, syempre abala yon. Abala at baka mag-cause pa ng disgrasya, no? So kaya sana sa mga seller dyan, maging marunong tayong dapat tumanggap ng pagkakamali natin ng mga reviews, ng feedback, kasi hindi naman ikasisira niyo, no? Para mag-improve din kayo sa mga product nyo, sa quality check nyo. Ayan. So gusto ko lang din sabihin na may mga tao kasi na wala ng tiwala sa mga mekaniko, no? Kaya sila na mismo yung gumagawa. So, merong mga mekaniko na nakakasira, no? Imbis na maging maayos, lalong nasira yung kanilang mga sasakyan. Napapagastos pa, no? At yan, minsan ganyan yung mga technique ng mga mekaniko, no? Para makabenta ng mga products nila. So, talagang ini-intention nila na gawing hindi quality yung kanilang mga gawa, no? Ayan. So, na-experience ko na rin yan mga pis. Kaya ngayon ako yung talagang nagre-research kung paano gawin yung isang parte ng aking mga motor, no? So talagang inaaral ko yan. Nanonood ako ng mga kung ano-anong mga videos sa Google, nag-search ako kasi ayoko na maulit yung nangyari sa isa sa mga motor ko. Okay? Saka ang isa pa sa mabigat doon, no, kapag nasira nila, ang mahirap pa dyan, no, yung sobrang layo ng pinagpagawaan mo. Siyempre, sino ba naman mag-effort pa para balikan pa yon? So, magpapagawa ka sa ibang mekaniko, no? So, mapaka-hassle nun, mga pis. Tapos, yung abala pa, no? Abala na idulot sa'yo dahil nasira ulit yung sasakyan mo o yung motor mo dahil sa low quality yung kanilang mga gawa.
meron pa ako isa yung mga pairings ko ay nagkandabasag, no? Napaka hassle, no? At gastos, syempre extra gastos na naman yun kasi bibili ka ng bagong pairings or ipapa-repair mo. Yan. Okay. So, sa mga seller dyan, please, quality check tayo. Huwag tayong basta makabenta lang. Magkaroon naman tayo ng konsiderasyon, no, sa ating mga customer. Bigyan natin sila ng quality na product at service. Dahil binabayaran nila tayo, no? Hindi naman pinupulot lang yung perang pinambabayad diyan. Minsan iniipon, minsan kinukuha pa dun sa ibang bagay na pagkakagastusan nila, no? Ibinabayad sa mga serbisyo o sa product na minsan sablay. Yun lang, no? Okay, so hanggang dito lang mga peace at sana yung nagustuhan nyo yung video. So huwag nyo kakalimutan na hit yung like, share at subscribe button. At syempre, kalimbangin nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ilalabas ko. So hanggang sa muli mga peace. Kitang-kita tayo next year. Advance Happy New Year sa inyong lahat. And peace out.